Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na kami ay muli po ninyong pinagsama-sama para sa pagsambahay. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong presensya sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu. Hayaan po ninyo na mabuksan ang aming mga puso at isipan sa mensahe na nais po ninyong dalhin sa amin sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga magulang at mga kapatid, sa panahong ito ng pandemic, isa sa mga mahalagang bagay na dapat nating ibalik sa ating buhay, lalo na sa ating mga Pilipino, ay ang pagtatanim sa kanya-kanya po nating mga bakuran. Napakahalaga na meron tayong pagkukuhanan ng ating pagkain na hindi na tayo kailangang lumabas at bumili para maiwasan ho natin yung pagpunta sa mga palengke. At yan po ay malaking bagay na at makakatulong sa atin para makaiwas ho tayo sa COVID-19. Itong araw na ito, binabanggit din sa banal na kasulatan ang talinghaga tungkol sa maghahasik. Alam niyo, ang mga magsasaka, isa sa mga mahalagang gawain nila ay yung pagtatanim at pag-aalaga ng kanilang mga tanim upang sila ay magkaroon ng ani. Kaya nga ang ating pong topic sa araw na ito ay magtanim at umani. Yan po yung ating pag-uusapan. Nais ko pong basahin ang bahagi sa banal na kasulatan sa Ebanghelyo ni Mateo Kabanatang 13, talatang 11 hanggang talatang 23. At ganito po ang ating mababasa. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad naalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe. Kaagad at masaya niya itong tinanggap, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong manatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe. Ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso. At ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. At ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay nabumunga ng sagana. May tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Pinagpala ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. So ngayon, mahalagang hamon sa atin magtanim at umani. Nais ko pong bigyan ng ilang background yung klase ng pagtatanim ng panahon ng ating Panginoon. Kasi makikita po natin dito yung magsasaka, hindi naman siya nagtanim. Yung magsasaka ay naghasik ng binhi. At makikita natin dito na wala siyang piniling lugar. Ibig sabihin kahit ano pa yan, basta isinaboy niya yung binhi na yon at ito ay nalaglag sa 4 na klaseng lupa. Una, sabi nga ito ay nalaglag doon sa daanan, sa daan kung saan ito ay inaapakan at dinadaanan ng tao. Pangalawa, doon sa batuhan, no? At pangatlo, sa damuhan, kung saan mayroong matinik na mga damo. At yung pang-apat, doon sa matabang lupa. Kung titingnan po natin yung klase ng pagtatanim, hindi ho tayo ganyan magtanim, lalo na sa atin pong panahon ngayon. Ang pagtatanim po sa atin ay inihahanda po natin yung lugar na pagtataniman. Ang ginagawa po sa lupa ay binubungkal. No? At ito ay tinatanggal po yung mga bato, yung mga matitinik na mga damo, at lahat ng pwede maging sagabal sa paglago at pagbunga ng binhi.
So yun po yung isang bagay na ginagawa natin sa panahon natin ngayon na mapapansin natin dito sa ating binasa na hindi ito ginawa nung magsasaka. Pero meron pong pag-aaral tungkol sa panahon ng ating Panginoon na matapos po isaboy yung mga binhi na yan, yung mga seed, yung matabang lupa po ay binubungkal din ng magsasaka. So nauuna po yung pagsasaboy bago yung pagbubungkal. Kaya nga hindi na nagtatanim yung magsasaka basta pagbungkal niya para kaya niya binubungkal para kung meron pa mga natitirang mga dumi, bato, tinik doon sa lupa na yon ay magiging matabang lupa siya. Kaya gano'n po yung klase ng kanilang pagtatanim. Gusto kong pansinin po natin na ang binubungkal ng magsasaka ay hindi yung daanan, hindi yung madamong lugar, hindi ho lalo na sa mabatong lugar, kundi ang kanyang binubungkal ay yung matabang lupa. Ibig sabihin, ito ho yung alam niya na dito talaga magbubunga. Pero bakit siya naghahasik at kahit mahulog ito doon sa mga lugar na parang hindi naman tutubo talaga, bakit niya ginagawa yun? Meron pong mensahe dito. Ang mensahe po dito, ang Panginoon ay walang pinipili. Yung pong binhi, ito po ay kumakatawan sa mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. No? At gusto ng Panginoon itong mabuting balita ng paghahari ng Diyos at pagliligtas sa sangkatauhan ay makarating sa lahat ng lugar. Kaya nga, ang hamon ng Panginoon sa kanyang mga alagad, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Kaya ibig sabihin, walang lugar at sino mang tao ay kinakailangan po makarinig ng mabuting balita. Siguro kung sa pagtatanim ang pag-usapan natin, parang sasabihin natin, nakakahinayang naman at sayang naman itong mga binhi na hindi naman pala ito tutubo, bakit parang nasayang lang. Alam mo ninyo, kung titingnan ho natin yung ani, sabi nga sa dami ng ani, dahil tayo ay nagtanim, lalo na kung nagtanim ka ng marami, marami ang ani. At kaya na pong i-cover dito yung mga losses, yung mga nawala, no? At hindi ho nagiging problema yun sapagkat ang gusto ng Panginoon, makarating ang mabuting balita sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. At ito po yung iniaatas ng Diyos sa atin, ng ating Panginoong Kristo sa lahat ng kanyang mga alagad. At ang magandang balita po dito, ito ay magbubunga ng marami. No? Dahil meron itong prinsipyo sa banal na kasulatan na kapag nagtanim ka ng kaunti, aani ka ng kaunti. At kapag ikaw ay nagtanim ng marami, marami din ang ani. At dito meron pong isang prinsipyo din na binabanggit sa banal na kasulatan. Kung ano man yung ating itatanim, yun ang ating aanihin. Kaya kung ito ay mabuting binhi, no, ibig sabihin, mabuti din po yung bunga na ating aanihin. Ngunit kung ito ay masamang binhi, ibig sabihin masama din yung ating aanihin. Kaya nga, tinuturuan tayo na patuloy tayong maghasik ng mabuting balita ng pagliligtas ng ating Panginoon at kung paano tayong paghaharian sa lahat ng tao. Kaya nga walang masasayang. No, hindi dapat panghinayangan na kahit sino yung taong ating nakakasalamuha, maganda na tayo ay maging tagapagdala ng mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. At ang maganda rito, ang Diyos, siya ang nagbubungkal, no, nung ating buhay at patuloy niyang inaalis yung mga bagay na hindi kailangan para tayo ay mamunga ng sagana. Sabi nga, kung ang binhi, ito po yung mabuting balita, yung lupang mataba naman, yan po yung ating puso. At ayon ng Panginoon na yung puso natin ay manatiling dinadaanan ng kaaway. Sabi nga, doon sa daan na yon, pag nahulog yung binhi, dinadagit ka agad nitong mga ibon. No? At alam natin yung tinatawag na ibon, doon yung sinabi sa ating talata na masama, walang iba kundi ang diablo. Ayaw niya na yung salita ng Panginoon, mabuting balita ay manatili sa ating puso. Ganon din sa batuhan. Kung titingnan natin, yung sa daan nga, halos hindi makaka-penetrate yung buto, no? Yung binhi doon sa lupa.
dahil ngayon ay daanan napakatigas. Hindi kagaya dito sa batuhan, kung mapapansin natin, may tumubo ayon ho dun sa ating talata. Bakit may tumubo? Kasi yung pong batuhan na binabanggit dito, hindi ho daanan ng tao. At meron pong mga lupa na kahalo itong mga batuhan na ito. Nadadala ng hangin yung mga lupang ito at ito'y nasa ibabaw ng bato kaya ito ay malalambot. Pero 'pag ito ay pinasukan ng binhi, sabi nga nakaka-penetrate siya, 'no, at ito'y puwedeng tumubo. Pero 'pag sikat ng araw dahil hindi malalim yung ugat, sabi nga namamatay. At tinulad ito doon sa itong batuhan, yung puso na masayang tinanggap yung salita pero hindi tumimo sa kanyang puso yung salita ng Panginoon. Yung damuhan naman, ito naman ay puro tinik, ang sabi nga. At yung mga binhi na nahulog doon tumubo dahil maaaring magandang lupa din naman yun, kaya lang hindi nabungkal. At dahil doon, itinulad ito sa mga tao na nahuhumaling sa kayamanan, sila yung mayroong mga pagkabalisa, no? At nawalan ng puwang din sa kanilang puso yung salita ng Panginoon. Sabi nga, sinasakal kasi ng mga suliranin ng mga problema. Nawa mga kapatid, itong panahon ng pandemic, wag ho tayong sakalin ng takot, pag-aalala, itong nararanasan natin. Nais ng Panginoon na panghawakan natin yung kanyang mensahe. Na maunawaan natin na ang Panginoon kailanman hindi tayo iiwan ni pababayaan man. At alam ng Panginoon yung ating pinagdadaanan. Maging tapat lang tayo sa kanyang salita. Panghawakan natin yung pong mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. No? Kaya hindi ho tayo dapat mawawalan ng pag-asa. Bagamat marami sa atin ngayon, unti-unti dahil sa tagal nitong ating karanasan ng pandemic na ito, yung iba ay nagkakaroon na talaga ng takot, ng pangamba, yung iba nag-aalinlangan na, yung iba parang wala na silang makita sa hinaharap. At ito po ay talagang pagdadaanan natin. Ngunit naniniwala ako, mga kapatid, na mayroong panahon ng Panginoon. Ito yung season ng Panginoon na dito niya ipapakita yung kanyang katapatan. Mahalaga, palalimin natin yung atin pong pagkaunawa sa salita ng Diyos at panghawakan natin yun. At naniniwala ako, kapag tayo ay naging bahagi ng pagtatanim, no? Hindi pwedeng hindi ho tayo aani. Kaya mahalaga po mga kapatid, tinuturo sa atin na tayo ay magtanim upang tayo ay umani. Sabi nga, hindi ka umaani dahil hindi ka nagtatanim. Huwag ka magtanim ng galit, ng sama ng loob, ng mga negatibong bagay. Ang itanim natin, yung mga bagay na alam natin ito yung kalooban ng Panginoon. At naniniwala po ako, aani ho tayo ng mga bagay na higit pa doon sa ating inaasahan. Alam niyo, punong-puno ng mga surprises ang Diyos. At makikita natin, lalo na sa panahon nitong pandemic na ito, kung ganong kabuti at katapat ang Diyos sa mga taong patuloy na nagtitiwala at inaangkin ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga ikaw yung matabang lupa. Alisin mo yung mga bato, alisin mo yung mga matinik sa buhay mo, ibigay mo sa kamay ng Panginoon. Hayaan mong bungkalin ng Diyos yung iyong puso, yung inyong buhay para dumating sa atin yung patuloy na pagliligtas at masaganang pagpapala ng Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.